Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 996. Sinabi mo na ako ay nasa malaking problema. Ako, si Gray Jean, ay gustong makita kung anong uri ng problema ang gagawin ko pagkatapos maglalaro sa iyo, sinabi ni Gray nang walang bahala. Siya ay ginamit upang maging mapagmataas, at madalas na ginawa habang siya ay nalulugod sa mordo. Ang mapanghimagsik na saloobin ni Mandy sa kanyang mga mata ay parang isang pampalasa, isang ligaw na kabayo. Nagpapasalamat ang kanyang interes upang lupigin siya. Si Mandy ay nakakuha ng malalim na hininga at pinilit na huminahon. Sir, wala akong pakialam kung hinimok mong gawin ito sa pamamagitan ni Zack at Queen. Ngunit iminumungkahi ko na ipadala mo ako pabalik. Magkakaroon ng malaking problema kung hindi mo gagawin. Kapag nangyari iyon, kahit na ako ay hindi makokontrol kung ano ang mangyayari sa susunod. Tinutukoy ni Mandy si Prince York. Sa kanyang mga mata, ang tanging tao na may mga kakayahan na iligtas siya ay dapat na si Prince York mismo. Gayunpaman, sa sandaling pinilit ni Prince York ang kanyang kamay, tanging ang Diyos ay malalaman kung ano ang mangyayari sa susunod. Ha. Zack, kayong Zimmers ay medyo mga nakakatawang grupo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang mga tao na nagbabanta sa akin tulad nito. Kinuha mo akong interesado. Gusto kong makita kung anong uri ng mga tao ang maaaring magdala sa akin ng gayong problema. Ang interes ni Gray ay tumaas. Ito ay naiiba kapag interesado lamang siya sa katawan ni Mandy dati. Ngayon gusto niyang ganap na lupigin ang babaeng ito, pisikal at sa pag-iisip. Nais niyang masira, at durugan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito ay kung paano nagtatrabaho si Gray Jean. Ang Jean family ng Mordo ay talagang hindi kapani-pani, walang mapagmataas at nangingibabaw. Kahit na si Gray Jean ay hindi nakatayo sa lupa ni Mordo, siya pa rin ang walang prinsipyo na lalaki na siya ay dati. Kahit na ang Buckwood ay may mga pinakamataas na mga pamilya, ang pamilyang Jean ay hindi pa rin mawasak sa kanila. Kinuha ni Mandy ang isa pang malalim na hininga. Alam niya na ang sitwasyong ito ay hindi madaling magtatapos. Dahil walang pakialam si Gray Jean na hawakan sa sandaling ito, lumaki siya ng bahagyang kalmado. Sa kasong iyon, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Bibigyan kita ng 1 oras. Umaasa ako na hindi mo ako bibiguin. Si Gray Jean ay umatras sa kanyang upuan na may mukha na puno ng kulubot. Ito ay isang mahabang dahil ang isang tao ay darating upang pukawin siya. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kasabay nito, ang buong upper social circle ng Buckwood ay sumabog. Dahil sa relasyon ni Mandy kay Oscar Armstrong, siya ay naging kilala sa buong circle ng Buckwood. Medyo ilang mga pamilya at negosyo ang agad na binigyan ng kanyang mga deposito upang makabili ng mga villa sa Silver Nimbus Mountain Resort, kahit na hindi nag-aayos ng kontrata. Ligtas na sabihin na ang itaas na social circle ay nagalit pagkatapos ng balita tungkol sa pagkidnap kay Mandy Zimmer na kumalat. Napagtanto nila na sino man ang nagnanais lamang ng mga benepisyo mula kay Mandy. Marahil ang kidnapper ay puwersahin si Mandy na ilipat ang lahat ng kanyang mga karapatan sa Silver Nimbus Mountain Resort. Napagtanto ang mapaminsalang motibo na ito, ang mga pamilya at mga negosyo na nakuha ang salita ng pagkidnap ay nagsimula na aktibong maghanap ng mga mangangaso kay Mandy Zimmer. Siyempre, hindi sila mabait. Ginawa lamang nila ito dahil ang mga benepisyo na dumating sa kay Mandy Zimmer ay napakalaki. Kung iniligtas nila siya, maaari pa rin nilang maipakita sa publiko ang mga karapatan ng Silver Nimbus Mountain Resort mula sa kanya. Ito ay isang negosyo na maaaring magdala ng isang malaking kita. Tiyak na nila na makuha ang pinakamaraming halaga sa pamumuhunan. Ang mga opisyal ng pamahalaan, sa kabilang banda, ay nangangasiwa sa nangyari ng maingat. Alam ni Yoel Graham na si Harvey York. Ito ay dahil lamang sa katotohanan ito na hindi niya hinahawakan ang sitwasyon sa isang malaking sukat. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey York ay sobrang nakakasindak. Kung ito ay malantad,
Ano ang mangyayari kapag ang mga makapangyarihang tao mula sa ibang bansa ay nag-iisip ng pagkuha sa kanilang mga kamay kay Mandy Zimmer? Si Yol ay kailangang maging maingat. Sa kasamaang palad, ginawa rin nito na tila ang mga opisyal ng pamahalaan ay hindi nag-aalala na alagaan ang sitwasyon. Sa loob ng kalahating oras sa ibang pagkakataon, ang lahat ng mga pangunahing pamilya at negosyo ng Buckwood ay sinisiyasat ng lubusan. Si Mandy Zimmer ay dinala sa loob ng Manor Sham na gintong baybayin, sa labas ng lungsod. Ang taong umagaw sa kanya ay dapat na isang tao mula sa Jean family ng Mordo. Ang balita ay ginawa ang ilang mga tao na hamampas sa sorpresa. Ang Jean mula sa Mordo ay isang pag-iral na hindi maaaring gamitin ng mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, ang mga pamilyang ito at mga negosyo ay wala sa Mordo. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ang ilan sa kanila ay nagpasya na lumabas sa issue. Samantala, sa paninirahan ng Yates, pinago ni Keith Yates ang kanyang mga damit at pagkatapos ay sinabi ng tahimik, "Aalis tayo, humayo tayo sa baybayin ng ginto." Hindi ko makapaniwala na ang pagkakataon ay nagpakita mismo ng hindi nangangailangan sa atin upang ilagay sa anumang pagsisikap. Kung maaari nating i-save si Mandy, kailangan niyang ilipat ang mga karapatan ng kanyang kumpanya sa Yates ng libre bilang pagbabayad. Sa lalong madaling panahon, ang pamilyang Yates ay dumating sa gintong baybayin. Ito ay nakapark sa pasukan ng Sham na Manor. Sa sandaling iyon, medyo maraming beses din ang isang bilang ng mga tao. Si Chris Leo, mula sa Lias sa Hong Kong. Ang patriarkang Robbins, si Callum Robbins. Ang patriarka ng Cloud, si Carson Cloud. Kasama ng marami pang iba. Ang lahat ng mga ito ay may malaking interes sa Silver Nimbus Mountain Resort na mga ari-arian. Hindi nila kailanman ipaalam sa pag-aari na ito ang pagkakataong ito sa kanila ng Diyos. Dahil si Mandy ay ang apong babae ng aming pamilya, dapat kong isa ang nakikitungo sa sitwasyong ito. Sinabi ni Keith ng matindi. Si Chris Leo at ang natitira ay bahagyang tumahimik sa mga salita ni Keith. Ang kanyang pananalita ay hindi nasisiyahan sa kanila, ngunit sinasabi niya ang katotohanan. Tulad ng katayuan ni Keith sa Buckwood ay hindi kapanipaniwala na mataas, walang sino man ang darating na pukawin siya ng walang pag-iingat. Pinag-aalinlangan ni Keith ang kanyang kamay. Si Finn Yates ay humakbang hanggang sa pinto at kumatok. "Ipadala ang aming mensahe. Sabihin sa kanila na si Keith Yates mula sa Yates family ay nais na matugunan si Master Gray Jean." Sinabi ni Finn. Ang mga bantay sa loob ng manor ay nagbuntong hininga ng husto nang narinig nila si Finn. Bago nila alam kung sino si Keith, ngunit pagkatapos ay dumating sa Buckwood, sa lalong madaling panahon ay nalaman nila ang tungkol sa kanya. Ang lalaking ito ay ang third in command sa lahat ng Southlight, isang lalaki na may napakalawak na kapangyarihan at awtoridad. Hindi mahalaga kung gaano katapang ang kanilang Panginoon na pabalik sa Mordo, kailangan pa rin niyang maging kagalang-galang kapag nakaharap sa isang makapangyarihang figure tulad ni Keith habang nasa Buckwood. Naturally, si Gray ay in-underestimate ang status ni Mandy sa Buckwood's business circles. Sa hapon na ito, ang kanyang halaga ay nabuhay ng napakalaki. Ang mga gwardya ay agad na pumasa ng mensahe. Ang third in command ng Southlight ay narito. Si Gray ay may mapaglarong pagtingin sa kanyang mukha. "Master, ano ang gagawin natin?" Si Zack ay medyo nasasabik. Batay sa kanyang karanasan at kaalaman, ang third in command ng Buckwood ay sapat na upang matakot sa kanya sa kamatayan, pabayaan mag-isa ang third in command sa lahat ng Southlight. Ang mga sulok ng bibig ni Gray ay nalubog sa isang ngiti. Kung may isang tao na nagkakahalaga ng takot sa lahat ng Southlight, ito ay magiging si Sheldon Xavier. Hindi ko kahit na ipikit ang isang mata sa kilalang si Prince York. Sino si Keith Yates na ito, gayon paman? Sabihin sa kanya na lumabas dito. Kung hindi siya makinig at sakta ng Jean family, pagkatapos ay makita ito na ang kanyang posisyon ay mababawi. Nakikita ang pagmamataas ng kanyang master, agad na tumango si Zack. "Naiintindihan ko, guru. Alam ko kung ano ang gagawin." Pagkatapos nito, si Zack ay lumabas sa Manor Sham.
Sa puntong ito sa oras, si Keith ay naghihintay na medyo sandali. Nang makita ni Keith ang pagbukas ng pinto ng mansyon, inilagay niya ang isang determinadong hitsura. Si Zack ay lumabas at nag-iikot ng walang laman, dapat kang maging mula sa pamilyang Yates. Ang aming master ay hindi tumatanggap ng anumang mga bisita ngayon. Mangyaring umalis. Si Finn ay bahagyang sumimangot. Pinag-aralan niya si Zack na nanunuya. Hindi ka ba si Zack Zimmer? Kailan ka pa naging utusan ng ibang tao? Ang mga mata ni Zack ay naging malamig bilang yelo, ngunit hindi siya tumugon. Bago pinamamahalaang magsalita ng isa pang salita, itinaas ni Keith ang kanyang kamay. Zack Zimmer, dapat mong malaman kung sino ako. Pumunta sa iyong Master Jean at sabihin na narito ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. Sumagot si Zack, sinabi ng aking Panginoon na kung saktan mo ang pamilyang Jean, hindi mo na mapapanatili ang iyong trabaho. Keith Yates. Ang mga Yates ay maaaring tumaas mula sa isang pangalawang rate na pamilya sa isang first-rate family dahil sa iyong posisyon. Kung ang iyong posisyon ay mawala na, pagkatapos ay dapat mong malaman ang mas mahusay kaysa sa akin kung paano magtapos ang iyong pamilya. Ang mukha ni Keith ay agad na dumilim bilang gabi hanggat naririnig ang mga salita ni Zack. Ngunit alam niya na si Zack ay hindi nagbibiro. Kung ang pamilyang Jean ay magpapalabas, mas madali para sa kanila na alisin si Keith mula sa kanyang posisyon kaysa sa pagkain at pag-inom ng kanyang karera ay may ilang mga ups at down para sa maraming mga taon. Hindi siya umaasa sa anumang bagay upang panatilihin ang kanyang posisyon, ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa lawak ng kanyang mga nadagdag at pagkalugi. Nang walang pangalawang pag-iisip, mabilis na tumugon si Keith, dahil si Master Jean ay may iba pang mga bagay na ginagawa, pakisabi na dadalaw na lang kami sa ibang oras. Pagkatapos nito, agad niyang kinuha si Finn at umalis. Sa panunood nito, si Chris Leo at ang natitirang mga patriarch ay nagbago ng mga sulyap. Ang paghusga sa saloobin ni Zack, ang Master Gray ay tila walang katiyakan. Upang ilagay ito lamang, ang nakakasakit sa kay Gray Jean para lamang sa kay Mandy Zimmer ay hindi katumbas ng halaga. Nais ng bawat isa na subukan ang kanilang kapalaran nang dumating sila, ngunit sa walang oras, mabilis silang nagre-rehistro. Samantala, nakatanggap si Joel Graham ng matatag na impormasyon mula sa kanyang mga nakal-ang kontak at iniulat kay Harvey sa lalong madaling panahon. Ang Jean family mula sa Mordo. Makapangyarihan ba sila? Si Harvey ay nahuhulog, masyadong. Ang pamilyang Jean ay pinamagatang siyam sa pinakamataas na 10 pamilya sa buong bansa H. Sila ay nasa unahan ng mga savior mula sa Walsingham. Kahit na ang unang in-command ng Southlight, si Sheldon Xavier, ay kailangang maging magpakita ng kaunting paggalang sa kanila. Sinabi ni Oscar Armstrong mula sa gilid. Ano ang nangungunang ika-9 na pamilya ang ginagawa dito sa Buckwood? Si Harvey ay nasimangot ng mas malalim. Si Oscar ay napabuntong hininga. Ako ang dapat sisihin para dito. Marahil sila ay narito para sa akin. Hindi ako sigurado kung bakit sila biglang pinukaw ang iyong asawa. Siguro dapat ko bang tulungan ka sa problemang ito? Si Harvey ay nagising sa kanyang ulo. Hindi dapat ipakita ni Oscar ang kanyang sarili sa panahon ng isang sitwasyon tulad nito dahil hindi angkop. Ito ay si Gray Jean mula sa Mordo na dumating sa oras na ito. Kahit na hindi siya ang prinsipe ng Jean, siya ay may lubos na kapangyarihan pagkatapos ng kalagayan sa pamilya. Si Joel Graham, na nakatayo sa kabilang panig, ay naupo sa sandaling iyon. Ano ang dapat nating gawin sa susunod? Mangyaring bigyan kami ng mga tagubilin, Prince. Ang ulo ni Joel ay malapit ng sumabog doon at pagkatapos. Maging ito man ang tao sa harap niya o ang isa mula kay Mordo, isang unang in-command ng Buckwood na tulad niya ay hindi kayang gawin silang magalit. Sa kasamaang palad ang tao sa harap niya ay nagalit na. Paano maaaring hindi subukan ni Joel na gumawa sa kanyang sarili na maganda ngayon? Ligtas ba ang aking asawa? Ang mga mata ni Harvey ay malamig. Ayon sa aking informant, ligtas na siya ngayon. Tila si Gray Jean ay gumagawa ng buong kapakanan tulad ng isang laro. Naghihintay siyang makita kung sino ang nais pang mag-save sa iyong asawa ngayon, sinabi ni Joel ng husto.
Si Harvey ay tumawa ng walang bahala. Inagaw niya ang aking asawa para sa isang laro. Ang pagpapahayag ni Harvey ay yelo. Sa susunod na sandali, tumayo siya. Pagkatapos, si Oscar ay nakialam. Makinig ka sa akin. Sinabi ni Harvey ng malamig, gagawin mo bang magmungkahi na hindi ko iligtas ang aking asawa? Si Oscar ay nagising sa kanyang ulo. Hindi ko gagawin. Ngunit ang militar ng unang command ng Southlight ay naglilipat ng mga panlaban. Ang mga tao sa loob at labas ng bansa ay pinananatili ang isang matalinong mata sa Buckwood. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito ay masama para sa atin na gumawa ng anumang malaking paggalaw. Kung ilantad mo ang iyong pagkakakilanlan ngayon, maaari mo ring saktan ang iyong asawa sa hinaharap. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring hindi lamang ito ang pamilyang Jean, kundi pati na rin ang iba pang mga panlabas na awtoridad. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating hawakan ang kapakanan ngayon at mag-ingat. Hindi matalino na pumili ng isang labanan. Sumagot si Harvey, kaya kung ano ang ibig mong sabihin. Narinig ko may isang lalaki na may pamagat na hari ng mga kalye sa Southlight. Ang kanyang pangalan ay si Ryan Gotti. Siya ay subordinate para sa pamilyang Jean. Gawin siyang lumabas at sabihin sa kay Gray Jean na ipadala pabalik ang iyong asawa at humingi ng paumanhin. Paano iyang tunog? Tinanong ni Oscar. Si Harvey ay nag-iisip ng malalim. Tama, susubukan ko ito para sa iyo. Kung si Gray Jean ay nagpadala ng aking asawa sa likod ng walang pinsala at lumuhad sa paghingi ng tawad, hahayaan ko lang ito. Kung hindi siya, pagkatapos ay permanenteng si Jean ay mananagot mula sa akin. Ang mukha ni Harvey ay malamig na yelo, ang kanyang mga salita ay nakasisiguro na nangingibabaw dito na si Joel Graham sa gilid ay nanginag sa takot sa pagsasalita ni Harvey. Ang lalaki ay masyadong dominante. Wala siyang takot para sa kahit isa sa mga nangungunang 10 pamilya, ang Jean. Nagsalita pa siya tungkol sa pagsira sa isang buong pamilya na walang pasubali. Si Oscar ay nakahinga sa lunas. Pinili ni Harvey na magretiro mula sa militar at inalis ang kanyang sarili mula sa posisyon ng head coach lamang dahil sa bansa H. Nagpatuloy si Harvey, tiyak na magiging isa siyang sa maraming matatanda, na may libu-libong mga lalaki na naglilingkod sa ilalim niya. Ngunit ito ay gumawa sa bansa na mahulog sa kaguluhan. Siya ay nagretiro upang matiyak ang kaligtasan ng bansang H, pagkatapos ay pinili ang isa pang landas ng buo. Kung ang nangungunang 10 pamilya ay hindi alam kung ano ang pinakamainam para sa lahat at nagsimulang mag-alaga si Harvey, ang kaligtasan ng bansa H ay maaaring hindi na masisiguro. Si Harvey ay hindi inaasahan ni Oscar na maging maalalahanin dito. Tinawag niya si Tyson Woods, kunin at dalhin si Ryan Gotti dito ngayon. Di nagtagal pagkatapos, si Ryan Gotti, na libre sa mga problema, ay kinuha dito ng walang isang palatandaan kung ano ang nangyayari. Nang makaharap siya kay Harvey at naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, ang nakaraang hari ng mga kalye ay natatakot sa punto na nawala ang kulay ng kanyang mukha. Sa lahat ng tao, si Gray Jean ay kinalaban ang taong ito. Sinabi ni Harvey ng walang baba, sabihin sa kay Gray Jean na palayain ang babae at humingi ng paumanhin. Lamang pagkatapos ay hindi ko ipagpatuloy ang anumang karagdagan. Tulad ng sa mga taong sumalakay o humipo sa aking asawa, chop ang kamay na ginamit nila para sa pagpindot. Nauunawaan, gagawin ko ang sinasabi mo. Si Ryan ay hindi nagsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan. Nagmadali siyang pumunta sa Manor Sham sa gintong baybayin. Matapos ang pagpapakilala ng kanyang pagkakakilanlan sa mga gwardya, si Ryan ay dinala sa kay Gray Jean. Sir Gotti, ano ang nagdadala sa iyo dito? Naturally, si Gray ay kinikilala si Ryan. Ang katayuan ni Ryan sa Southlight ay masyadong mataas. Ito ay kung bakit si Gray ay may paggalang sa kay Ryan. Siyempre, hindi alam ni Gray na ang mga lansangan ng Southlight ay nawala na sa mga pagbabago sa lupa sa nakalipas na ilang araw. Si Ryan ay lubos na natatakot habang nakita niya si Mandy na nasa sulok, isang kamay na marka sa kanyang mukha at dugo na dumudulas mula sa sulok ng kanyang mga labi. Siya ay automatikong gumuho sa sahig sa isang walang magawa na tuhod.
Kabanata 1000. Si Gray ay na-shocked sa pamamagitan ng paningin. Sir Gotti, bakit mo ginagawa ito? Ang mga binti ni Ryan ay nanginig habang lumuhad siya sa sahig. Tumingin siya sa kay Mandy sa sandaling ito. Nagsalita siya na nanginginig, Master Jean, narito ako upang hilingin sa iyo para sa isang pabor. Para sa kapakanan ng ating nakaraang relasyon, gusto ko sanang tanggapin mo ang anumang hinihiling ko sa iyo. Ano man iyon, ano ito, gagawin ko ang pinakamahusay. Naisip ni Gray na si Ryan ay siya pa rin ang hari ng mga kalye ng Southlight. Kaya, hindi siya magbibigay ng pagkakataon na gawin ang isang pabor. Si Zack at Quinn ay tumitig sa kay Ryan pati na rin. Paano maaaring matakot sa kanya ang isang maalamat na tao? Sumagot si Ryan, na nanginginig pa rin, Master Jean, hiniling ng isang tao na ipadala ang salita. Sinabi niya sa iyo na ipadala si Mandy Zimmer pabalik, pagkatapos ay humingi ng paumanhin. At nais niya na i-chop ang mga kamay ng mga taong umaatake kay Mandy at sa kanyang mga magulang. Ano, napaka-mapanghamak. Hindi ba nila alam na kami ang Jean family mula sa Mordo? Tumalon si Zack sa galit. Nagdagdag si Quinn ng walang kamali-mali sa pagtangka, huwag isipin na maaari kang magbubuga ng walang kaparerekon dahil lamang sa pagiging mahinahon sa iyo ni Master Jean, matandang lalaki. Ikaw ay isang gangster. Ikaw ay sinusuway sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salita tulad ng mga ito. Si Gray, sa kabilang banda, ay hindi nagalit. Sa halip siya ay tumawa at tinanong, Sir Gotti, ano ang katayuan ng taong ito? Si Ryan ay nanginginig. Siya ay nag-iingat ng kanyang ulo, hindi mapangahas na magsalita ng isang salita. Si Mandy ay nagpalabas ng malalim na hininga. Naisip niya na siya ay nag-assume ng tama. Ginawa ito ni Prince York. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang pamilyang Jean, walang sinuman sa lahat ng Southlight ang maaaring maging kalaban ni Prince York. Sa ngayon, ang puso ni Mandy ay komplikado. Alam niya na si Prince York ay may gusto sa kanya, ngunit tinanggihan na niya siya. Gayunpaman, patuloy siyang lumabas ang kanyang mga paraan upang gawin ang mga bagay para sa kanya. Paano niya bayaran ang kanyang pabor sa hinaharap? Hindi dapat malaman ni Simon at Lillian ang tungkol dito. Ang dalawa ay masyadong mahilig sa kaluwalhatian at kayamanan. Hinamak na nila kay Harvey para sa nangyari noon, pabayaan din ngayon. Sino ang nagdadala na makipag-usap sa akin tulad nito sa lahat sa Southlight? Ang Lees mula sa Hong Kong. Ang Xaviers mula sa Walsing. O ang Family Yorks. Tinanggihan ni Gray, puno ng pagkamausisa. Pagkatapos ay bumalik siya at tumangala sa kay Mandy. Hindi niya inaasahan na makakaakit siya ng malakas na mga karakter tulad ng mga ito. Kagiliw-giliw ka Master Jean, mangyaring ihinto ang pagtatanong. Nasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat. Magmadali at ipadala ang CEO Zimmer pabalik. Kung gagawin mo, maaari ko pa ring tulungan ka. Sinabi ni Ryan, kasabay ng pagbuntong hininga. Ito ay hindi tila kung ayaw niyang ihayag ang pagkakakilanlan ni Harvey. Gayunpaman, si Tyson Woods ay nagbigay ng babala sa kanya mula sa paggawa nito bago siya umalis. Ang katayuan ng head coach ay nangungunang lihim. Walang sino man ang pinahihintulutang ihayag ito. Kahit na si Ryan ay lubos na nagdurusa kay Jean sa sandaling ito, hindi niya sinabi ang katotohanan. Ang pagtingin sa ekspresyon ni Ryan, si Gray ay tumawa. Sir Gotti, sa paghusga sa iyong mga aksyon, ang taong ito ay ang sa pinakamainam, isang palihim na daga. Sa palagay mo ba ang pamilyang Jean ay natatakot sa isang daga? Si Zack at Quinn ay sumabog sa mga salita ni Gray. Tama iyan. Ang Jean ay isa sa mga nangungunang 10 pamilya. Paano maaaring mabigyang pansin ang isang daga na ito?